Hi guys! Samahan niyo akong magsalansa ng aking hinugasan kagabi. Mga tuyo na yan guys. Kagabi ko lang yan hinugasan. And meron naman kami guys na meron naman kaming dishwasher. Kaso hindi ko po ginagamit yun. Pinapatuluan ko lang siya ng mga hinugasan ko kasi para makatulong ako sa sa husband ko ay nagtitipid na lang ako ng kuryente para makatulong naman ako. Kasi pakiramdam ko guys ay wala akong ambag sa bahay na ito kapag wala akong trabaho. Kasi guys, yung mga tao dito ay masisipag sila. Marami silang trabaho. Minsan nga kumukuha pa sila ng ilang klaseng trabaho para lang para maging sapat yung kanilang maging komportable yung pamumuhay nila, mabili nila yung mga gusto nilang bilhin. So as a new immigrant dito ay magsisimula muna tayo sa zero, kasi hindi basta-basta na pagdating mo dito ay hahanap ka na agad ng trabaho mo. Hindi po ganun kadali dito. Marami ka pang ipaprocess na papel para lang maging komportable yung pamumuhay mo dito. Kasi bago lang tayo dito. Ako nga po pala ay K1 visa holder. Yun po yung K1, yung fiancé visa na tinatawag na fiancé. Tapos pagdating dito ay papakasalan ka ng iyong fiancé. So dito kayo sa US magpapakasal, kaya maraming papers na dapat asikasuhin pagdating mo dito. Hindi po ganon kadali. Yung mga iba dyan, iniisip nila kapag nandito ka na sa US ay donya ka na, mayaman ka na. Hindi po lahat ng foreigner guys ay mayaman. Yung iba po ay namumuhay sila ng simple lang din. Katulad natin mga Pilipino, kapag katamad ka ay wala kang pera. Dito rin po, kaya doble trabaho sila dito para makasurvive, para mabili nila yung mga gusto nila. So, alisin po natin sa mindset natin na kapag may asawa ka na foreigner ay mayaman ka na, nakaangat ka na sa buhay. Hindi po ganoon. Mag-uumpisa po tayo sa zero. And siguro nga po naging way yung ating mga mapapangasawa para makarating ka rito. Pero hindi po ibig sabihin nun ay pagdating mo dito ay bigla ang yaman mo na. Gagawa ka rin po. Ikaw mismo yung gagawa nun para maging komportable yung buhay mo dito. Magtatrabaho ka, magsisikap ka para sa'yo, para matupad mo yon. Hindi po yun basta-basta na ibibigay sa'yo ng asawa mo yung pera niya para maging mayaman ka. Hindi po ganun yun. Ikaw po yung gagawa nun. Ikaw po pagtatrabahuhan mo yon. So, kung may mga bala kayong pumunta dito ay dapat willing kayo magtrabaho, willing kayo magsikap, and higit sa lahat ay strong kayo. Kasi dito ay malungkot and mapipili mo na wala kang silbi kapag wala kang trabaho. Kasi yung mga tao dito ay trabaho sila ng trabaho hanggat kaya nila. Kulang-kulang na yung tulog nila kakatrabaho ka. Pero ikaw nakaupo ka lang, pag ganyan-ganyan ka lang, patulog-tulog lang, palinis-linis ka lang, and mapifeel mo talaga yun na wala kang silbi. Kahit hindi naman iniisip sa'yo ng asawa mo yun. Like katulad ko, in my case, nararamdaman ko yon kasi nga masyado akong sensitive. Pero hindi naman yung iniisip ng asawa ko. Okay lang sa kanya na sa bahay lang ako. Mas gusto pa nga niya yun. Ang hirap lang kasi na kapag may gusto kang bilhin ay magsasabi ka pa sa asawa mo. Kung meron ka namang trabaho, mas madali, hindi mo na kailangan magsabi. Hindi ka basta-basta dito makakalabas kung hindi ka marunong mag-drive, kung wala kang sasakyan, hindi ka basta-basta makakalabas, makakabili. And dito ay walang mga marites guys. So katulad din sa Pilipinas, sa labas ka lang ng pintuan mo ay pwede ka na makipagkwentuhan. Dito ay wala, hindi sila katulad dyan sa atin. Ibang-iba yung buhay dito guys. Sobrang tahimik, and kaya kapag hindi ka strong ay mahuhumsik ka.
pagkain, mababaliw ka sa kakaisip. Lalo na kapag close ka sa pamilya mo na naiwan dyan sa Pilipinas. Naku po, may stress ka kakaisip, guys. So, dapat ay ganon, malakas ka kapag pupunta ka dito. Hindi ka katulad ko na mahuhomesick. And kapag hindi ka sanay sa Marites, sa walang Marites, ay huwag kang pupunta dito. And doon naman sa mga pamilya dyan ng kapag yung mga kaanak nakarating na dito, niisip nila ay marami ng pera. Experience ko yan, guys, sa aking pamilya, na kapag kakarating ko pa lang dito ay akala nila ay nakarating na ako sa mundo ng mga pera. Akala nila ay basta-basta lang makakahanap din ng pera kung wala kang trabaho. Hindi nila naiintindihan na kapag dating mo dito ay napakarami mo pang dapat gawin, napakarami mo pang dapat asikasuhin, mga hakbang na pagdadaanan mo bago ka magkaroon ng maayos na trabaho and makapagbigay ka sa kanila. So, yun lang. Dapat ay malakas ang loob nyo kapag nandito kayo, and hindi lahat ng foreigner ay mayaman, guys. Huwag nyong isipin niya, baguhin niyo yung mindset nyo na ganyan, kasi hindi po lahat. Magsisikap ka pa rin dito, magtatrabaho ka katulad yan sa Pilipinas. Paghihirapan mo ang lahat para makamit mo yung maayos na buhay mo.